Praise. Nadidinig po ba tayo sa sa virtual? Malinaw po ba? Sabi po kasi mahalaga rin po kayo, kasama po kayo rito. Mahirap pagka hindi po kayo nakakapakinig. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Batiin po natin ang bawat isa. Praise God. I love you with the love of the Lord. Amen. Sige po. Praise the Lord. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Bago ko po magpatuloy, ay gusto ko magpasalamat sa Panginoon kasi mamaya kayo na lang magpasalamat. Hindi na ako tatayo. Salamat sa Panginoon sa buhay ni Papa. Bukas ay uuwi na yung ating pong father, aking pong father. Uuwi sa Pilipinas at nawa ay makabalik na next year ulit. Purihin ang Panginoon sa buhay niya at sa biyaya ng Panginoon na binigay sa atin para madala po siya dito sa U8 makasama po natin. Amen. Ang ating pong pag-aaral sa gabing ito mga kapatid ay yung panghuli po nating part ng ating pong series which is Inside Out. Ang ating pong topic for tonight is about joy. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, joy. Amen. Joy. Panghuli po sa ating Inside Out series. Okay? Hopefully, man po ang bibigay sa atin ng Panginoon next week ay makikita po natin. But before that, let me just share a short story. Ang title po ng story nito ay Burying a Goldfish. Little Nancy was in the garden filling a hole when her neighbor peered over the fence. Meron daw po si Little Nancy meron pong hihuhukay na tinatabunan. At yung kapitbahay, chismoso siguro yung kapitbahay, nakita sa kabila ng fence. At dumungaw itong kapitbahay at nakita si Little Nancy na may nililibing doon sa lupa. Interested in what the little girl was up to, he politely asked, "What are you up to there, Little Nancy?" Sabi nung kapitbahay. "Anong ginagawa mo dyan? Ano yung tinatabunan mong hukay dyan?" Sabi ni Nancy, "My goldfish died." Namatay yung kanyang goldfish. Hindi mo ang pangalan siguro. Sabi niya, replied Nancy tearfully. Mayak-iyak si Nancy. "Without looking up, and I've just buried him." Nilibing daw niya yung kanyang, hindi si Little Nancy, yung goldfish, nilibing daw po ni Nancy. The neighbor was concerned. Sabi nung neighbor, "That's an awful big hole for a goldfish, isn't it?" Ang laki-laki daw nung hukay. Sabi bakit ang laki nung hukay? Sabi ng kapitbahay. Sabi, Nancy patted down the last heap of earth. Inano niya yung kahuli-huli ang lupa para magpantay. Nililibig niya kasi ang laki nung hole. Sabi niya, Nancy patted down the last heap of earth and then replied, "That's because he's inside your silly cat." Yung ibig sabihin, ang nilibing niya, yung pusa. Yung pusa nung kapitbahay. Malaki kasi yung hukay, nagtataka yung kapitbahay bakit malaki yung hukay. Kasi nga yung goldfish niya nandun sa kinain ng pusa ng kapitbahay. So, ang title po natin is about joy. Meron ba tayong joy? May joy ka ba? Sabi mo nga sa tabi, may joy ka ba? Amen. Today we will end our Inside Out sermon series with one of the core human emotions, which is joy. Let us understand what is the biblical meaning. Ayun, thank you po. Meaning of joy and its true source. Saan ba nanggagaling yung ating kaligayahan? Amen. Yung ating kasiyahan at ang ating kaligayahan. Una, let us define what is joy, the definition of joy. First, let us define joy. Ano ba ibig sabihin ng joy? In ancient biblical Hebrew, which is the Old Testament, there's a variety of words like simcha, sason, gil, and in Greek, ito yung sa Old Testament, sa Hebrew mga kapatid. Yung word na simcha, sason, and gil. Yun yung sa Old Testament. But in the Greek word, or the New Testament, there is chara, euprosone, or agalais,
Agalisis, sorry. Which word has its own unique nuance, but they all basically refer to the feeling of joy and happiness. Sa Biblia, mga kapatid, yung joy, marami siyang old Hebrew word at saka Greek word. Ginagamit siya interchangeably. Meron siyang konting pagkakaiba, pero usually, same lang yung ibig sabihin niya, which is joy. So yan ay galing sa Bible Project na definition. Joy and happiness are not so different. Tandaan natin, joy and happiness are not so different. In my previous sermon about joy, siguro nadinig nyo na mga kapatid, yung aking sermon before about joy, the pool of joy, and marami pang sermon about joy. Ang ginawa ko mga kapatid, I differentiate joy and happiness. Diba? Pero sa aking pag-aaral, in my previous sermon, ulitin ko, I made a distinction between joy and happiness because that is what I taught and because that is what many teachers and preachers teach. Marami nagtuturo na ang joy and happiness are opposite or are totally distinct. Pero sa aking pag-aaral ay nakita ko na hindi. We often been taught that happiness depends on what is happening, but joy is not determined by circumstances. Kahit mga sikat na preacher, no, tinuturo ito na ang joy at happiness ay totally different. Sinasabi nila na ang joy ay it is from within, but happiness is an expression. Pero yung biblical meaning pala ng joy ay pareho. Joy and happiness are the same in biblical perspective. We often been taught, sabi ko nga kanina, happiness depends on what is happening. Pag sinerch nyo yung word, what is the difference of joy and happiness, ito yung makikita nyo. Happiness depends on what is happening. Kasi kinuha nila yung meaning from etymology, yung pinanggalingan ng word na happiness. Kasi yung word na happiness is from old word na hap, which is instance, no, or luck. It depends upon luck. Pero nagbabago na yung word eh. It doesn't mean na yun yung word before, yun pa rin yung word. Kasi yung word na happiness, pag pinag-aralan mo sa English, actually ang word na happiness is from the Greek word makarios. Happy is the man. Blessed is the man. So, it doesn't mean happiness depends on what is happening. Hindi ganun yun. Christian often define joy is an inner feeling. Di ba? Yan ang lagi natin dinidefine. Yan din ang tinuro ko before. Pwede naman tayo magbago ng ating tinuturo. Kung mali talaga yung ating tinuturo before. No, Christian often define joy as inner feeling. Happiness is an outward expression. Yun yung laging dinidefine natin noong mga Kristiyano. Yung joy sa loob, yung happiness sa labas. Pero anong sinasabi ng Biblia? But when you study how the Bible use joy, you will discover that it can also be outward expression. Pag sinabing, wala sa Biblia, walang distinction yung joy tsaka happiness. Hindi nila pinagtatalo yung joy tsaka happiness. Pag sinabing joy sa Bible, it could be internal and it could be external. Naintindihan niyo mga kapatid? Hindi siya distinct from each other. It can overlap. Andiyan kayo mga kapatid? Naintindihan ba natin? But when you study how the Bible use joy, you will discover that it can also be an outward. Kasi sasabihin natin, yung joy inside, yung happiness outside. Pero pag pinag-aralan mo yung joy, pwede ring outside eh. Katulad ng example, sabi ng Psalm, shout for joy. O outward yun or inward? Outward. Hindi naman pwedeng inward yung shout for joy. No? Para kang umubo na paloob. Di ba? Andiyan kayo mga kapatid. Shout for joy. Outward. So therefore, ang ibig sabihin ng joy, it could be outward, it could be inward. So hindi natin pwedeng i-distinct na joy is inside or it's inside all of us, and happiness is outward. Hindi pwede nating i-define ng gano'n. We often antagonize happiness in favor of joy. Yun ang nangyayari. We antagonize. Ganun din yung aking perspective before. Ibig sabihin, nagiging pangit yung happiness. Hindi pwedeng maging happy. Dapat joy lang. Yung happiness, tatapon na natin.
We often antagonize. Ibig sabihin, parang hindi bida. Parang kalaban yung happiness. Dapat magkaroon lang tayo ng joy. Yung happiness, it depends upon happening. Hindi dapat yan. Hindi pala ganun ang perspective ng joy sa Bible. We can embrace both. Inner and outward expression of our joy. The result is rejecting happiness and considering it as inherently sinful. Ang nangyayari pag dinistinct natin yung happiness and joy, anong nangyayari? Parang bawal nang maging masaya. O di, dapat maligaya tayong lahat. Yung kasiyahan, it depends upon what is happening. Bawal nang maging masaya. Sabi mo sa akin, masaya ka ba? Parang hindi. Yung ating kaligayahan, mga kapatid, yes, okay yun. Pero kasama rin sa joy yung kasiyahan. Mga kapatid. So the result is rejecting happiness. Kaya sa mga Kristiyano, parang bawal ngumiti eh. Kapag Kristiyano ka, kailangan seryoso lagi. Mas holy daw. Pag mas holy yung hindi tumatawa. Ay, si pastor tumatawa, parang hindi yan holy. Parang ganun yung pumapasok sa kaisipan ng mga Kristiyano. Uy, si father, bawal gumiti. Ano? So, kapag Kristiyano ka, mas holy kapag lagi kang nakasimangot at seryoso. Kaya nga ang joy, mga kapatid, at saka happiness in the Bible ay parehong ini-embrace. Andiyan kayo, mga kapatid? Yes, may mga pagkakataong hindi ka masaya, pero maligaya ka. No? May ligaya sa puso mo, pero umiiyak ka. No? Salamat, Lord. Pero sa puso mo, maligaya ka. Pwede yun, mga kapatid. Di ba? O tears of joy, sabi nga nila eh. Pwede yun. Pero we can embrace both. Pwede namang maligaya at saka masaya. Pwede rin naman. Ang problema man sa pag ina-antagonize natin yung happiness, tinatapon natin yung happiness. Bawal magsaya ang mga Kristiyano. No? Kaya may mga simbahan ay bawal magsasayang kanta. O tayo, wala tayong masasayang kanta kasi dahil sa ating mga kapitbahay. Pero may mga church bawal masayang kanta. May mga church na bawal mag-praise the Lord. Nagulat kayo? Totoo yun, mga kapatid. Pagka, kunwari, tahimik lahat, pagka praise the Lord, pag gumaganong ka, bawal. Bawal mag-iingay. No? Kasi nga, dapat, sa kanila, serious lang. When I was studying this topic, I discovered that there is no such distinction of joy and happiness in the Bible. So allow me to amend my view and regarding joy and happiness. Here are some of the, kailangan natin intindihin yung definition ng joy. Kasi pag naintindihan natin yung joy, hindi lamang pala inward, it can be outward din para maintindihan natin paano natin ipamumuhay yung joy. When I was studying to, so allow me to amend. Here are some reason bakit natin sinasabing pareho itong joy and happiness. It could go together hand in hand. Una, history. First reason is history. Historically, there was no distinction in the church and English language between joy and happiness. Walang distinction. Pag sinabing joy and happiness, iisa lang yon, synonymous. No? O, sino po ang nag-aaral ng English? Naaalala niyo pa yung synonyms and antonyms, homonyms? Synonyms, parehong kahulugan. Antonyms, magka-opposite na kahulugan. Homonyms, magkatunog pero magkaiba ng meaning. Synonyms, mga kapatid. Sa Webster's Dictionary, ang sabi ng Webster Dictionary, sabi niya, joy defined as happiness and happiness defined as joy. Sa Webster Dictionary, Christian Dictionary si Webster, Noah Webster. Christian Dictionary yon. Yung word na happiness and joy and synonyms. Hindi siya distinct. Hindi siya magkaiba sa Webster Dictionary. Alright? And you will see joy defined as happiness and happiness defined as joy. Jonathan Edwards, ito lumang Kristiyano ito, matagal ng Kristiyano si Jonathan Edwards. Ang sabi niya dito, mga kapatid, let me read. Sabi ni Jonathan Edwards, John 15:11, that Jesus' joy might remain in you to prove this point. The happiness Christ gives to you or to His people is a participation of His own happiness.
yung binibigay daw na happiness ng Panginoon ay happiness na nanggagaling sa Kanya in participation of His own happiness. And also, isa pang fruit na joy and happiness are different, are same, is it is used interchangeably. Sabi dito, Esther 8:16, basahin natin. For the Jews, it was a time of happiness and joy. No? So, ginagamit siya interchangeably, palitan. Gladness and honor. Anong sabi ng Proverbs 23:25? Give your father and mother joy. May she who gave you birth be happy. No? So, it can be used interchangeably. Even in the New Testament, we can see that joy is also used as an expression based on what is happening. Kasi sabi natin, happiness, happening lang yan eh. Pero yung joy, defined then according to what is happening. Nagkaroon sila ng joy because of what is happening. Nakita nyo, kaya pwede rin, it's the same. People rejoice, because of miracle. Naging masaya yung mga tao, nag-rejoice sila, because of what is happening. Ano yung what is happening? Merong miracles eh. Pinapagaling ng mga disipulo. Yung mga may sakit. Paul anticipates joy with fellowship of brethren in Rome. Inanticipate niya eh. No? Mararanasan ko yung joy pagka kayo'y nakasama. So it's happening. It depends on what is happening. Hindi lang inward. Nakita natin mga kapatid? Kasi ang sabi natin, happiness is happening. Joy ito, ang tinutukoy niya, I will experience joy when I come to you and fellowship with you, sabi ni Paul. Pag nakita ko kayo, nagkasama-sama tayo, makakaranas ako ng joy. That's based on what is happening. Hindi naman happiness yung ginamit niya. Paul rejoiced over the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaeus along with the support they brought from the church of Corinth. Nakaranas siya ng joy. Bakit siya nakaranas ng joy? Dahil dumating yung mga mananampalataya, no? Si Stephanos, si Fortunatus. So it's what is happening. Hindi happiness yung ginamit. Joy. Rejoice. Nakikita natin mga kapatid. So yung joy and happiness ay walang distinction sa Bible. Joy can go beyond circumstances. Yes! Pwede yun dahil sa nangyayari sa atin, meron tayong joy. We are rejoicing. Pero it can go beyond sa mga pangyayari sa ating buhay. Joy doesn't mean you suppress your sadness and sorrow that is unhealthy and unnecessary. Pag sinabing joy, sabihin nga natin joy. Joy. Ayan. Pag sinabi natin joy, it doesn't mean na kailangan mong pigilin yung kalungkutan mo. Kaya nga, it can go beyond circumstances. May pinagdadaanan ka ngayon, meron ka pa ring joy. Yes, pwedeng dahil you are rejoicing, may joy ka dahil sa mga nangyayaring magaganda sa buhay mo. Okay yon, pero it can go beyond sa mga nangyayari sa buhay mo. Naintindihan natin mga kapatid? Di ba? Hindi ibig sabihin joy na isusuppress mo yung iyong feelings. Kaya nga pinag-aralan natin kahalagahan ng sadness. Yes, nalulungkot ako, I feel sorrow sa mga nangyayari sa buhay ko, no? Pero may joy pa rin sa aking puso. No, it can go beyond circumstances. Sabi ng Biblia, 2 Corinthians 6:10, anong sabi niyan? Sorrow yet always rejoicing. Amen? Sorrow, nakakaranas daw ng sorrow, pero always rejoicing. Yung sorrow minsan eh. Ba sino nalulungkot minsan? Amen? Meron bang hindi nalulungkot dito? Di ba? Sorrow minsan, pero yung rejoicing always. Naintindihan niyo mga kapatid? Yung sorrow minsan niya, nakakaranas ka niyan eh. Pero yung rejoicing always. It can go beyond circumstances. Naintindihan natin mga kapatid? Anong sabi niya dyan? Poor yet making many rich, having nothing and yet possessing everything. Joy is a choice. Joy is a choice. Joy is not just a feeling, but a choice. Sabi ng 1 Thessalonians 5:16, rejoice always. Kaya kung ano man yung pinagdadaanan mo sa buhay, mga kapatid, tandaan mo, joy is a choice. Kasi kung hindi
choice yan mga kapatid, hindi sasabihin always. Di ba? May pinagdadaanan ka, parang you don't feel like rejoicing. Ang sabi ng Biblia, rejoice sometimes, always. Ano man yung pinagdadaanan natin, magkaroon tayo ng kaligayahang nanggagaling sa Panginoon. Rejoice always. So therefore, joy is a choice. Christian joy is a decision of hope and faith in the Lord. Andiyan kayo mga kapatid? Amen. Yung joy mga kapatid, tandaan natin, ano daw yon? Is a decision of hope and faith and trust in God. Kapag may pinagdadaanan ka, ano man yung sitwasyon mo, magdi-decide ka na, I will rejoice, not because of the circumstances. I will rejoice in the Lord. Yung hope mo, yung pag-asa mo, hindi nakabase sa tao, sa sitwasyon. Yung pag-asa natin nakabase sa Panginoon. That's why you will rejoice in all circumstances. Sabi ng Habakkuk 17:18, tignan natin, sabi niya, though the fig tree should not blossom, and there's no produce on the vines, though the yield of the olive should fail, and the field should no food, though the flock should be cut off from the fold, and there is no cattle in the stalls, yet I will exalt in Yahweh. I will rejoice in the God of my salvation. Sabihin nga natin, I will rejoice. Basically, ang sinasabi dito ni Habakkuk, kahit wala nang makain, kahit na wala nang trabaho, kahit na wala nang lahat ng bagay sa akin, sabi ni Habakkuk, yet I will rejoice. That's why joy is a decision. Magdi-decide ka, ano yung sitwasyon ko ngayon? I will rejoice. Kahit ganito, yes, ganito yung mga nangyayari, yet I will rejoice. It's a decision to rejoice. Amen. That is the definition of joy. Number 2, bakit ba kailangan natin yung joy? Mahalaga ba yan sa buhay Kristiyano? The necessity of joy, the importance of joy. Number 1, joy differentiates us from others. Yung joy, mga kapatid, nakikita ng ibang tao na iba tayo kaysa sa iba. It differentiates us from other people. Acts 13, Verse 52, ano sabi? And the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit. Amen? Nakikita kaya ng ibang tao na tayo ay may joy? O laging pasan ko ang daigdig? Lagi kasi ang pinapanood mo ay telenovela, soap opera. Kaya malungkot lagi ang buhay. Sabi dito mga kapatid, it differentiates us. Nakikita nila, iba ka. Diba? O ito si brother, may pinagdadaanan pero masaya, may kaligayahan sa puso niya. Ako dyan, kung ako yan, nagpakamatay na ako, sasabihin ng iba, di ba? Kung akong ganyan, pinagdaanan ko yan, magpapakamatay na ako. No? Mababaliw na ako, ganyan. There is a story told by Pastor Alistair Begg regarding a Christian who gave him a note. Meron si Pastor Alistair Begg, nagbigay sa kanya ng sulat na isang Kristiyano. Sabi nung sulat, Dear Pastor Alistair, my Christian friend is suffering with a brain tumor. Sabi nung nagsulat kay Pastor Begg. His relationship with Jesus was such that the nurse on the duty wrote in his chart, Mr. X, walang pangalan, hindi pinangalanan, Mr. X is inappropriately joyful. Yung kaibigan daw na sumulat dito kay Pastor Begg, sabi daw ng nurse, sumulat daw sa chart nung pasyente, which is yung tinutukoy, inappropriately joyful daw. Kahit na may brain tumor, bakit nagtataka daw yung nurse, bakit daw ganun? Parang hindi ka bagay sa kanya na may joy pa rin. Since then, sabi nung sumulat kay Pastor Begg, since then, says the writer of the note, it became my goal to become inappropriately joyful. Sabi nung Christian na nagsulat kay Pastor Begg, mula ngayon, ang goal ko na sa buhay, maging inappropriately joyful. Kahit ano yung sitwasyon, parang dapat ay madispair na ako, no? I will choose to be joyful. Sabi niya, probably the nurse couldn't understand the
effect of joy that permeates in all aspect of Christian life. Siguro hindi naintindihan ng nurse na kahit na anong sitwasyon ng isang Kristiyano, nakasalalay ang ating kaligayahan sa Panginoon, hindi sa sitwasyon. So joy differentiates us from other people. Another thing is joy helps us to persevere. Nagiging matatag tayo, nagpapatuloy tayo sa buhay dahil sa joy, mga kapatid. Isang example natin, Jesus endured the cross because of joy. Hebrews chapter 12 verse 2, basahin natin. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Ang joy ang ginagawa sa atin ng joy, mga kapatid, kahit parang gusto na nating sumuko dahil sa joy na binibigay sa atin ng Panginoon, nagpapatuloy tayo. Nagiging matatag tayo, mga kapatid, dahil sa kaligayahan, kasiyahan na binibigay sa atin ng Panginoon. Amen. Life is difficult without joy. Amen. Mahirap ang buhay. Pag inalis natin ang joy sa buhay natin, mga kapatid, life is difficult without joy. When you are doing things out of joy, you will find it easier than it should be. Pag ginagawa mo yung mga bagay na dapat gawin mo, nang mayroong kaligayahan sa puso mo, kasiyahan sa puso mo, nagiging madali eh. Di ba, kapatid? Kaysa yung walang kasiyahan mong ginagawa yung bagay na yun. Di ba? Inutusan ka ng mga magulang, mag-iib ka nga, walang joy mo ginagawa, napipilitan ka, ang bigat. Di ba, kapatid? Lalong mo ibigat, dumodoble. Pero may joy kang ginagawa yung bagay na mga dapat nating gawin, nagiging madali ang buhay. So that's the importance and necessity of joy. Joy helps us persevere in life. Nagpapatuloy sa buhay. Joy keeps us healthy. Another importance of joy is it keeps us healthy. Nagiging malusog tayo. Proverbs 17:22, anong sabi dyan? A joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Ang linaw, mga kapatid, a joyful heart, ang masiyahing puso. No? Sabi mo sa masiyahing ka ba? Ayan. Ang masiyahing puso, anong sabi niya, mga kapatid? Is good medicine. Kaya nga sabi nila, laughter is the best medicine. Ayan, biblical eh. A joyful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Pero yung joy natin, yung laughter natin, yung joyful heart natin, nanggagaling sa loob. Hindi yung tumatawa ka lang dahil gusto mo lang tumawa. Iba yung, mga kapatid. Kasi sabi rin sa Bible, ang pagtawa, matapos tumawa ng isang tao, hindi ko nakalimutan ko yung text ay magbabalik na naman yung despair. Pwede kasing outward lang eh. Diba? Tumatawa ka lang. Natawa ka lang sa nangyayari. Pero yung joy na nanggagaling sa puso natin, mga kapatid, lumalabas, yun ay good sa puso natin. Sabi na, a joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bone. So, joy helps us to be healthy. It keeps us healthy. Amen? Lastly, number 3, mga kapatid, the source of joy. Saan ba nanggagaling yung ating kaligayahan sa ating puso? Amen? There are two main sources of joy and happiness. One is temporal, one is eternal. Andiyan pa ba kayo? Amen. May dalawang source daw ang ating joy. Una, temporal, and secondly is eternal. Doon muna tayo sa temporal source of joy. Sometimes, material. Nagiging source of joy natin yung mga material na bagay. Kaya nga happiness and joy, sa Biblia, wala siyang it doesn't differentiate. There is no distinction. Sometimes material ang pinagmumulan ng joy. No? Kaya nga temporal mamaya yung eternal. Good things in life can bring joy. Yung mga magaganda sa buhay natin, maayos, magaganda ng bagay sa buhay natin, ay nagdudulot ng joy. Growing flocks, abundant harvest, di ba? Yung bonus ba nakakabigay ng saya? Pag sinabi nyo hindi, sabihin ko sa amo nyo, wag na kayong bigyan ng bonus. Magsusulat ako, wag nyo ayaw po niya ng bonus. Hindi po siya masaya sa bonus na binigay nyo. Di ba? Material things is a temporal source of joy.
No? Kaya nga, sometimes material, nagiging source ng joy natin. No? Bababasa natin yan sa Psalm 65, 8 to 9. They who inhabit the ends of the earth are in fear on account of your signs. You make the dawn and the sunset shout for joy. You visit the earth and cause it to overflow. Nakakaranas tayo ng joy pag nakikita natin yung maraming flocks, no? Maraming ani, harvest. Merong joy, material nga eh. Sometimes material. Good food can bring joy, kaya nga material eh. Diba? Pag nakakain kayo ng masarap, ng steak, diba? Sarap ah. Merong ligaya eh, di ba kapatid? May joy eh. No? Kaya yung iba, ang masama, yung iba, na-addict dun sa sa pagkain. No? Kasi, ito po yung nagbibigay sa akin ng kaligayahan eh. Mali, temporal yun. Diba? Dapat hindi doon naka-base. Yes, it can bring joy, pero hindi ka dapat doon naka-base. Ano? Psalms 104, verse 15, ang sabi niyan, and wine which makes man's heart glad. Diba? Glad, joy. Joy yun eh. No? To make his face glisten more than oil. And the food which sustains man's heart. O, di ba? Yung pagkain nakakapagbigay ng gladness yan eh. Kaya nga temporal eh. Sometimes material. Sometimes circumstantial. Minsan, sa mga pangyayari, nagbibigay sa atin ng joy. Anong sabi ng Bible? Sabi ng Jeremiah 33:11, the sound of joy and gladness, the voices of the bride and bridegroom. Nakita natin mga kapatid, yung party, yung fellowship, nagbibigay din sa atin yan ng joy. No? Temporal nga lang. Kaya nga sometimes temporal eh. Fellowship, wedding, celebration can bring joy. Sabi dyan ulitin ko, the sounds of joy and gladness. Ano ba? Pag may kinakasal, masasaya, mga tao. Wala namang kinasal na nag-iiyakan di ba? Di ba, mga kapatid? Sometimes, relational, material, circumstantial, and thirdly, relational. Yung mga relationship natin na mabubuti, mga kapatid, it can bring joy. No? Good children brings joy to their parents. Pag mabubuti yung mga bata, no, lumalaking maayos, mga kapatid, nagbibigay ng joy sa puso ng mga magulang. Kaya nga sometimes, relational. Yung binibigay na temporal joy. Basahin natin, Proverbs 23:24-25. The father of a righteous man has what? Great joy. Kaya wag natin sasabihin yung joy internal lang. No? Yung tatay daw ng mabuting bata, anong sabi diyan? Nagkakaroon ng joy. Di circumstantial. Outward. Pag mabuti yung mga anak mo, mga kapatid, di mo masaya? Pagka lumalaking laging nasa barangay, di ba parang masakit sa puso. Nawalang joy. Andiyan ba? Nakikinig kayo mga kapatid? Pero pag lumalaking madasalin, sumusunod sa mga magulang, di ba? May joy sa ating puso eh. Ulit natin sa anong sabi niya? Delights in Him. Verse 25, may your father and mother be glad. May she who give you birth rejoice. Yung mga magulang mo, yung nanay, tatay mo, kapag lumalaki ka, na maayos, natutuwa sila. So it's sometimes relational. Good children brings joy to their parents. Another thing, good friends. Sino may mga kaibigan? Sino may mabuting kaibigan? Magkaiba kasi yung kaibigan sa mabuting kaibigan. Minsan yung kaibigan, nagdudulot ng sakit sa puso. Pero yung mga mabubuting kaibigan, laging dinadamayan tayo, di ba mga kapatid? Proverbs 27 verse 9, sabi niyan, perfume and incense brings joy to the heart, and the pleasantness of one's friend springs from his earnest. Tinulad yung mabangong pabango. Di ba? Giorgio Armani. Tinulad sa mabuting kaibigan na nagdudulot. Para daw yung inamoy mo na paborito mong perfume. Nagdudulot ng kaligayahan. Ang bango, ang saya. Di ba? Nagdudulot ng gladness. Para daw yung kaibigan mong mabuti. No? Ganon din daw, tinulad doon, mga kapatid. So, good children, good friends, and good brethren. Di ba? Tapikin mo ang katabi mo, mga kapatid. Good brethren brings joy. Di ba? Brings joy. Sabi niyan, ni Philippians 1:3-5,
I thank my God every time I remember you. Ganun kaya yung nararanasan ng mga kapatid? Pag naalala ka? O napapasumpa? Ano? I thank God, sabi ni Apostle Pablo, pag naaalala ko kayo, mga kapatid. No, nagdudulot ng kaligayahan sa kanyang puso. In all my prayers for all of you, I always pray with joy. Sabi niya ni Apostle Pablo, because of your partnership in the gospel from the first day until now. So good brethren, yung sumusuporta, umaalalay sa atin, they can bring joy in our life. So another, yung kanina temporal, ito naman eternal source of joy. Ano yung eternal source of joy? God is the only eternal source of joy. Yung temporal, mawawala yan eh. Yes, nagbibigay ng joy sa puso natin. Joy or happiness sa ating puso, sa ating buhay. Mawawala. Pero yung eternal source of joy is none other than God. Ang Diyos, ang ating eternal source. Pinaghuhugutan natin ng walang humpay, walang katapusang kaligayahan. Una, 3 pilang mga kapatid. Una, presence of God. Yan ang source ng joy natin, presence of God. Only true believers has eternal source of joy. Yes, yung mga unbeliever pwedeng magkaroon ng joy yan eh. Circumstantial, relational, mga kapatid, na joy. Pero material, pero yung mga Kristiyano lang ang merong eternal source ng joy na hindi mawawala. Kaya yung isang, okay, pareho silang masaya pagka may bonus. Pero yung isa, yung Kristiyano, kapag kahit walang bonus, masaya pa rin. Yun ang kaibahan, mga kapatid. Parehong joy sa circumstances, sa isa temporal source, parehong may joy, pero ikaw naiiba ka. Aangat ka dahil kahit na anong mangyari, yung source mo eternal. Nakita natin, because God, no, the presence of God is our eternal source of joy. Joy is not outside in, but inside out. Ang joy, mga kapatid, hindi dahil lamang sa panlabas, kundi dahil sa loob, ito ay lumalabas. It is fruit of the Holy Spirit. But the fruit of the Spirit is what? Love, joy. Di ba, mga kapatid? The fruit of the Spirit is love. Sumunod doon ay joy. So ito'y bunga ng Espiritu. Ang isang Kristiyanong pinananahanan ng banal na Espiritu, merong joy. Di ba? Merong joy sa ating puso. Romans 15:13, sabi niyan, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. Fill you with all joy. No? Nawa, pagka may pinagdadaanan tayo, punuin tayo ng Panginoon ng joy na nanggagaling sa Kanya. Therefore, if you are lacking joy and happiness, just take time to dwell in the presence of God. Take refuge in Him and do His will, and you will find eternal joy. No? Manahan tayo sa presensya ng Panginoon kung gusto mong hugutan. Kasi kailangan mo ng lakas, mga kapatid. Siyempre, tutungo ka sa source. No? Magtatap tayo sa source. Unang P, presence of God. Pangalawa, perspective of God. Pananaw nanggagaling sa Panginoon. Ang taong may positive thinking na nanggagaling sa Diyos, hindi lamang literal, yung worldly positive thinking. Ibig sabihin yung perspective ng Diyos, kung paano tinatanaw, biblical perspective ng Diyos. Hindi yan magkakaroon ng, hindi despair sa buhay, hindi magkakaroon ng despair. Bakit sabi natin? Mindset. No? Ang isang taong may positibong pananaw sa buhay ay tiyak palaging masaya. Amen? Pag mayroon tayong positibong pananaw sa buhay, palaging masaya. No? Kasi ang taong negative, no, laging nakaangal. Di ba, mga kapatid? Monday na naman. No? Kasi Sunday, di ba? Walang pasok. Monday na, papasok na naman. Ano ba naman yan? Instead na sasabihin mo, Monday, may opportunity magtrabaho. May trabaho pa rin ako. Yung iba walang trabaho. Di ba, kapatid? Pag negative ka mag-isip, lagi kang walang pagpapasalamat sa Panginoon, wala kang joy. Ano ba itong trabahong meron ako? Ano ba ito? Di ba? Lagi kang nakaangal. So yung mindset natin, baguhin natin. Sabi ng Romans 5:3-4, not only that, but we rejoice in our suffering. Kaya nga it can go beyond
sa circumstances natin eh. Biruin mo suffering, pero rejoicing. Mga kapatid, ano sabi niya? Ulitin ko. We rejoice in our suffering, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. Biruin mo, anong klaseng perspective meron ka pagka ganon? We rejoice in our suffering kasi alam mo yung mga pinagdadaanan mong suffering sa buhay ay nagdudulot sa'yo, nagtitrain sa'yo upang maging matatahag na Kristiyano. Mindset eh. Mga kapatid, sino mo sa katabi yung mindset? Mindset ba? Amen? Tamang mindset lang eh. Instead na, kapag hindi tama yung mindset mo, pag dumating ka sa suffering, mga kapatid, sasabihin mo, Panginoon, bakit ako? Di ba ganyan eh? Hindi maganda, hindi ayos yung mindset mo eh. Bakit ako ang pinaparanas mo ng ganito, Panginoon? Di ba? Eh, ang sabi rito eh, we rejoice in our suffering, knowing na itong suffering na ito magbibigay sa akin ng katatagan, endurance. Magiging matatag ako. Testing to, exam to. Para makapasa ako. Di ba? Eh, yung isang estudyante, no, exam na naman. Hindi pa naman ako nakapag-aral, exam na naman. Pero ikaw, tama yung perspective mo. Exam na naman, gagraduate ako pag nakapasa ako rito. Di ba nakita niyo yung pagkakaiba? Paano natin tinitingnan ng bagay? It can be source of joy. James 1:2-3, ano sabi yan? Count it all joy. Consider daw nating joy lahat ng bagay. Ano? My brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. Nagiging steadfast ka. Ano man yung pagsubok, suliranin na pinagdadaanan mo, kapatid, anong sabi ng Biblia? Count it all joy. Consider it. Maging masaya ka, maligaya, praise God. Yung pinagdadaanan natin. So, another source of joy is what? Perspective of God. Joy springs when we anticipate our future redemption. Pag nakatuon ka sa hinaharap, okay, pinagdadaanan ko ito, pero darating ang panahon, i-redeem ako ng Panginoon. Makakasama ko siya eternally. So that is perspective of God. Lastly is profession to God. Profession to God. 3 P. Una, presence of God, perspective of God, and profession to God. Ibig sabihin ng profession is declaration of what you believe. Sinasabi mo, no, dinideclare mo kung ano yung pinapanampalatayanan mo. No? Iba yung sinasabi mo lang pero hindi mo naman pinaniniwalaan. No? Kasi yun yung uso ngayon eh. Sabihin mo raw, ano yun? Ano yung law of attraction? Sabihin mo para mangyari sa buhay mo. No? Hindi, ang biblical perspective, mula sa puso, saka mo i-declare. No? Profession is a declaration of what you believe. No matter what happened, you choose to rejoice, declaring your trust in God. Sabi ng Psalms 118, verse 24, sabi niya, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Tignan mo mga kapatid, oh. Araw-araw ng buhay natin, ano daw i-declare mo? This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Hindi yung, itong araw na to, ang sama naman ng araw na to. No? But it's a bad day. Bad hair day daw. No? Pero sabi dito, this is the day that the Lord has made. Anong gagawin? I will rejoice and be glad in it. Magiging masaya ako. Ito yung araw na ito, yung likha ng Diyos. No? Maraming bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Yung buhay lang tayo. Malaking bagay na yun, mga kapatid. Amen. Our lips will shout for joy. Psalm 71 verse 23. Anong sabi diyan? My lips will shout for joy when I sing praise to you, my soul also, which you have redeemed. Amen. Profession to God. Sasabihin mo yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Ano man yung sitwasyon mo, magtitiwala ako sa iyo, Panginoon. I will shout for joy. I will sing to you, O Lord. Because nagtitiwala ka sa Panginoon. It could be a source. It's an eternal source of joy. Let me close, mga kapatid. Life is difficult sometimes, and many people are experiencing despair. It
It is indeed good news that we can find true happiness and eternal joy in Christ alone. Amen. No matter what circumstances you are in right now, let the joy spring from within us that we can endure all trials, suffering we face in life. Amen. Ano man yung pinagdadaanan natin, hayaan natin ang joy na nagmumula, na eternal source ng joy natin ay mag-spring from our within at tayo ay magkaroon ng katatagan sa buhay. Amen. Let us all stand. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. We worship you, Lord God.